to me. More than amazing, more than amazing, more than marvelous, more than miraculous could ever be. He's more than one. You're more than wonderful, more than wonderful, more than wonderful. That's what Jesus is to me. Ng pagpupuri. Karapat-dapat po ang Diyos na luwalhatiin sa umaga pong ito sapagkat walang katulad ang ating Panginoon. He is so wonderful. He is so amazing. Kahanga-hanga ka, Panginoon. Wala kang katulad. At karapat-dapat, Panginoon, ay bigay sa iyo sa umagang ito ang karapat-dapat na pagsamba, ang karapat-dapat na pagpupuri. You deserve, Lord Jesus, all the highest praise, all the highest glory. Panginoon, sa umaga pong ito'y nagpapasalamat kami. Ikaw po ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan sa buhay ng bawat isa. Ibinabalik mo ang lahat ng lakas na nawala po sa amin. Pinalalakas mo kami sa panahon ng kapaguran, Panginoon. And we thank you, Lord, sapagkat ikaw ang source of strength. Ikaw ang pinagmumula ng kalakasan ng bawat isa po sa amin. Kaya sa umagang ito, patuloy po naming hinihiling, patuloy po na samahan mo po kami sa gawain ito ngayong umaga. Tunay nga, O Diyos, ang presensya mo ang maranasan namin. Sapagkat alam naming ang presensya mo ay sapat upang kami ay katagpuin, palakasin, Panginoon, sa panahon ng panlulupaypay at panlalata at kapaguran. Even, Lord, your words, ang mga salita mo na aming marinig ngayong umaga dahil ito'y salita mo, ito'y magbibigay ng kalakasan at pag-asa sa buhay ng bawat isa po sa amin. Kaya ang dalangin namin, patuloy po na pakabalutan mo na makapangyarihan mong dugo ang lugar pong ito, ang buhay ng bawat isa, ang kabuuan po ng worship healing service dito po sa Santa Ana, maging sa Matungaw, Panginoon. Aming dalangin, Panginoon, i-anoint mo po ang bawat bahagi ng gawain ito. Sapagkat ito po ay hindi gawain ng sino mang tao. Gawain mo po ito. At hayaan mo na maranasan namin. Magmula po sa akin na gagamitin mo at sa buhay ng bawat isa na dinala mo sa umagang ito. Mararanasan po namin, O Diyos, ang comfort na nagmumula sa iyo. Ang kalakasan, kaaliwan. Hallelujah! Palakasin mo po kami upang sa ganon, Panginoon, ang kalakasang taglay namin ay magamit din naman upang sa iyong gawain, Panginoon. At higit sa lahat, mapalakas namin ng mga taong namimigati rin po at may kalungkutan. Salamat po. At sa umagang ito, anuman po yung aming pagkukulang, aminado po kaming lahat. Tinimbang mo kami. Isa lang ang natagpuan mo, kami ay nagkulang. Patawarin mo kaming lahat, Panginoon. We ask, Lord, hugasan mo kami ng iyong banal na dugo. At tunay nga, O Diyos, patawarin mo kami sa lahat ng aming mga kalikuan, mga pagkakamaling nagawa sa iyo at sa aming kapwa. Hinihingi po namin ito ng kapatawaran, kami nagpapakumbaba sa iyo. At sa umagang ito, hayaan mo na ang damit ng katwiran ng Panginoong Kristo ang makita mo sa buhay ng bawat isa. Idamit mo po sa amin ang katwiran at kabanalan mo, Panginoon, upang sa ganon ang makita ay ang kaluwalhatian mo na pumupuno sa buhay ng bawat isa, maging sa lugar pong ito, Lord. Maparangalan ka sa pinakamataas na karangal ang inaangad mo at nais mo sa aming mga buhay. Marami pong salamat. Huwag mo po kaming iwan, Panginoon, hanggang sa simula, hanggang sa matapos po ang gawaing ito.
pumagitna ka po sa aming kalagitnaan. At ikaw ang humipo individually sa buhay ng bawat isa sa amin. Just one touch, O Lord, lalakas ang buhay ng bawat isa. Marami pong salamat, O Lord, magyang lugar na ito. Walang gawa, walang plano, mga tangka ng kaaway magtatagumpay. Lord, we ask, pakabalutan mo ito ng iyong makapangyarihang dugo. Cover this place, Lord, tightly with your blood, O God. Tunay nga, ikaw ang makita at tunay nga, ikaw ang maparangalan sa aming kalagitnaan. Salamat po, Panginoon. At bigyan mo kami sa umagang ito ng kapayapaan, kagalakan, sapat na pag-ibig, sapat na kaunawaan at karunungan upang maintindihan namin by heart ang mga mensahe mo sa umagang ito. Buksan mo rin po ang aming mga puso, Panginoon. Ang saradong puso, ang matigas na puso, Panginoon, ay palambutin mo sa umagang ito upang, Lord, maintindihan namin ang mga mensahe mo sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon, at binabalik po namin sa iyo ng maingat na maingat ang lahat po ng karangalan, kaluwalhatian, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat po ng pinagpala, tinubos at nililigtas ng Panginoon ay magsabi po ng malakas na Amen and Amen! Hallelujah! Palakpakan po natin ang Panginoon sa umagang ito. Palakpak para sa hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos. Hallelujah! Hallelujah, Lord! Hallelujah! Thank you, Jesus! Thank you, Jesus! Hallelujah! Sige po, palakpakan po ulit natin ang Panginoon. Praise the Lord. At makakaupo na po tayo. Manap na po tayo ng komportableng upuan po natin sa umaga pong ito. At salamat po sa Diyos sa pribilehyo po na muling magamit ng Lord sa buhay ng bawat isa po sa atin. Pagpasensya nyo na po ako kasi ako po ulit ang magagamit ng Lord sa umaga pong ito. Amen po ba? Praise the Lord. Siyempre po kailangan natin sumunod sa mandato ng Panginoon. Pag tayo inassign ng pastor, alam mo nating ang nag-assign sa atin ay ang Diyos. Kaya sige po, privilege po ngayong umaga ang magamit po ng ating Panginoon. Kaya sa umaga pong ito, sabi ko, Lord, ano ba yung message mo na gusto mong ipahayag sa buhay ng bawat isa? Maging po sa akin. Ito lang po, dala-dala ko po sa Tagaytay kasi po nagkaroon po ng Leaders of Leaders Conference 2 days. December 6 and 7, Friday at Saturday. Dala-dala ko po itong teaching na ito. At tinasabi ko kay Atilia, kailangan mag-break ako kasi gusto kong, kumbaga ay mapag-aralan ang mensahe para po sa matungaw. At dapat po ang ating pong pag-aaralan ngayon, exercising generosity. Gracious giving po kasi tayo, exercising generosity. Kaya lang, kagabi po habang po ako'y nananalangin kasi nga medyo pagod po talaga, pagod ang katawan. Sabi ko, Panginoon, ano ba ang mensahe? Ano ba ang mensahe, Panginoon? Palakasin mo nga ako. Dinig ko po sa Panginoon the word comfort. Comfort. Amen po ba? Words of comfort. Alam niyo bang ang Diyos ay lagi pong nagbibigay po sa atin ng kaaliwan? Pinalalakas po tayo ng Panginoon sa panahon na tayo po'y humaharap sa mga pagsubok ng buhay. Pagsubok, bagyo, di po ba? Mga bagyo ng buhay, mga kaguluhan ng buhay, tayo po ay pinalalakas ng kanyang salita. At kanina po, yung presensya po ng Diyos na ating naranasan ay sapat na. Yung hipo po, isang hipo po ng Diyos sa buhay ng bawat isa ay sapat na upang tayo ay palakasin ng Diyos ngayong umaga. Amen po? Kaya dapat yung heart of expectancy, lagi pong nasa puso po natin yan. Kapag tayo po ay kasamba, pag tayo po ay makikinig ng salita ng Diyos, ilagay na po natin sa puso natin ang spirit of expectation na ang Diyos ay may gagawin sa puso at buhay ng bawat isa po sa atin. Amen po? May gagawin ng Diyos. Totoo lang, kapag po ako ay ma-attend dito sa Santa Ana, ngayon nga po nanalangin ako, Lord, dalangin ko po si Pastoran tumayo para ako'y makarinig ng Word of God. I love to hear the Word of God. Kasi doon po tayo napalalakas ng Diyos. Amen po. Doon sa 2 days na Leaders of Leaders Conference, lahat po kami napalakas. Napaalalahanan, tumaas muli ang level ng pananampalataya na minsan po'y bumababa. Amen po, dahil sa kakulangan po natin. Muling na-lift up ang faith. Lumakas ang bawat isa po sa amin. Amen po. Kaya, kung meron po dapat na leaders empowerment, dapat meron ding
members empowerment. Amen po. Dapat ang mga life group leader empowered ang bawat members upang ang bawat isa ay lumakas. At siyempre po, ang magpapalakas po ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. So, ang title po natin ay Words of Comfort. Doon sa title mismo, Words of Comfort, ang Diyos, ang kanyang salita, ang magpapalakas sa atin, ang magbibigay ng kaaliwan. Kaaliwan, aliw, comfort, diba? Kaaliwan sa puso ng bawat isa po sa atin. Kaya, tingnan po natin ang ating initial verse sa umaga pong ito. Ang verse po natin ay matatagpuan sa 2 Corinthians 1, 3-4. 2 Corinthians 1, 3-4. Sabi po diyan, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and God of all comfort, who comforts us in all our tribulation, that we may be able to comfort those who are in any trouble, with the comfort with which we ourselves are comforted by God. Sa Tagalog po purihin natin ang Diyos at Ama, ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Kristo, ang Panginoong Jesus, ang mahabaging Ama at Diyos na nagbibigay ng lahat ng kaaliwan. Binibigyan ho tayo ng lahat ng kaaliwan ng Panginoon. Inaaliw niya tayo sa ating mga kapighatian inaaliw tayo ng Diyos sa kapighatian upang makatulong naman tayo sa mga namimighati sa pamamagitan ng kaaliwan of comfort na tinanggap natin mula sa Kanya. Amen po. Di ba tayo pinalalakas ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita at Kanyang presensya? So, yung kaaliwang tinanggap natin sa Panginoon, hindi po maiiwan lang sa atin yan. Gagamitin din po tayo ng Panginoon para po palakasin ang mga taong nanghihina. Amen po. Ang mga taong namimighati, ang mga taong nalulungkot sa pamamagitan ng comfort at kaaliwang bigay ng Panginoon at tinanggap natin mula sa Diyos. Amen po ba? So kapag tayo pinalakas, palakasin din natin ng iba. Kaya nga po yan ang trabaho ng life group leaders Amen po ba? Ito ang trabaho ng bawat isa po sa atin. Kapag tayo may nabalita ang may sakit, hindi man po iutos ng ating pastor, ng ating heads, pupuntahan po natin. Lalo na kung members natin, upang makatulong tayo sa panahon ng pamimighati na kanila pong nararanasan. Amen po? Amen po ba? So napakarami pong mga tao ngayon, bagsak ang buhay, malungkot. Alam niyo po itong December, stressful month and holiday of the year po yan. Stressful po yan, masaya, pero stressful po yan. Alam niyo po ba yan? Kasi ito yung katakot-takot na gastusan. Marami kang inaanak. Sino ho marami ditong inaanak? 20, 30, 50. Stressful po yan Anong reregalo natin? Anong ibibigay? Anong ihahanda? No? At yung iba nalulungkot na. Amen po. Lalo na po kapag siyempre po, short ang budget. Wala pa yung bonus, yung inaasahang pera, hindi pa dumarating. Pero tandaan ho natin, huwag ho tayong mamighati at malungkot. Sapagkat si Jesus ay sapat na upang tayo ay maging masaya. Amen po. Sapat na po ang Diyos. Sapat na po ang Panginoong Kristo. Pag siya po ating tinanggap, sabi nga po ni Pastor Alex Garcia, daig mo pa ang mayaman kapag ang Panginoong Jesus ay nasa ating buhay. Kapag tinanggap natin siya as Lord and Savior, na totoo sa puso natin, hindi yung sanguso. Totoong Kristiyano, tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Daig pa natin ng mayaman. Bakit? Siya ang source ng lahat ng ating pangangailangan. Amen. Manalangin lang po tayo. Kayang ibigay ng Diyos anuman po ang kahilingan natin kahit imposible na mangyari sa ating mga kaisipan. Amen po ba? So tingnan ho natin, di man po ako magtatagal. Amen po. What is comfort? Ano ba yung comfort na sinasabi niya? Ang Tagalog po niya ay kaaliwan Di po ba Ma'am Jen, kaaliwan? Ano ba si Ma'am Jen? Kaaliwan. Yung inaalo tayo, inaalo. Inaaliw ng Panginoon. Comfort, ang meaning po niyan, sabi po diyan, what's the meaning? Ito po, the pleasant and satisfying feeling of being, nalilate po ang ating projector. Yan. Comfort. Ang ibig sabihin po na the pleasant and satisfying feeling of being physically, mentally free from pain and suffering. Kayo nga po ang magbasa. 1, 2, 3, go. Comfort is
Okay lang po yung kahit di po kayo sabay-sabay. Naintindihan na po ng Lord yun. So yung comfort ng kaaliwan, ito po yung maayos at magandang damdamin o pakiramdam ng isang tao. Dahil walang anumang sakit, malaya siya sa anumang sakit, walang anumang pain, sakit o hirap o tiisin na kanyang nararanasan sa katawan o sa kanyang kaisipan. So ibig sabihin, ang tao pong may comfort, maalwan ng iyong pakiramdam dahil wala kang sakit sa damdamin, wala kang sakit sa katawan, free from pain and suffering eh. Wala din pong maaring problema, tiisin, o kaya trouble sa dumarating. Yun po yung comfort eh. Maayos, magandang ating pakiramdam kasi walang anumang kabagabagan na nasa ating mga puso. And that's comfort, kaaliwan. Another meaning po na ibinigay po dito ng Oxford Dictionary, sabi po dito, palabasin na po natin, the state of feeling of being less worried. State or feeling of being less worried, upset, or frightened during a time of trouble or emotional pain. Ito daw po ay isang estado ng buhay at damdamin na, kumbaga po hindi masyadong nag-aalala ang isang tao. Kumbaga ay hindi masyadong nag-aalala kung dumarating man po yung tinatawag na kaguluhan. Troubles po kasi kaguluhan yan eh. May mga unavoidable circumstances na nangyayari po sa atin, sa ating pamilya. Yung po bang less worried, di tayo ganong nag-aalala. Hindi po nato-torture yung ating isip, nakakatulog pa rin po tayo ng payapa sa gabi, magana pa rin tayong kumain, lagi pa rin tayong nakangiti. Amen po. Yung po ibig sabihin na meron kang comfort, laging ngiti, hindi nakangiwi. Tinangaw natin yung ating katabi, nakangiti po ba ngayong umaga? Nararanasan po ba niya yung comfort ng ating Panginoon? So ito po yung estado na hindi siya ganong namumroblema, hindi siya nag-aalala, hindi siya nagugulumihanan, hindi siya nababagabag, o hindi natatakot. Amen po. Kapag ka po dumaraan siya doon sa mga troubles, kaguluhan, mga emotional pain, di ba? Mga sakit ng kalooban. Less yung worried niya. At yun po ang sabi ng Oxford Dictionary na comfort. Hindi siya natatakot, nagugulumihanan sa panahon na dumaraan doon sa tinatawag na troubles and pain in life. Mga sakit ng kalooban na kanyang nararanasan. Ang ilan pong synonym words of comfort, ano natin, anak, balik po tayo. Ilang synonym words of comfort? Ayan, yung kapareho pong mga salita o ibig sabihin po, kahantulad ng comfort ay console, help, give relief, cheer up, exhort, and fear not. Yan po yung mga kasing kahulugan o malapit na salita sa comfort. Console, ito po yung help, tulong na ginagawa natin, give relief, cheer up, exhort, and fear not. Pero tingnan ho natin sa umagang ito, ano ho bang ibig sabihin ng comfort biblically? Pagdating po naman sa Bible, ano naman po ang ibig sabihin ng comfort? Ayan, tingnan nga ho natin, kasi yung ibig sabihin po ng comfort na yan, kinuha lang po natin sa dictionary eh. Pero tingnan ho natin biblically, ano ba ibig sabihin ng comfort? Pagdating ho sa Bible. Sa Bible po, ang ibig sabihin po ng comfort, to come alongside, to give aid in times of need. To come alongside, to give aid in times of need. Ang sabi po dito, yung tinatawag po na comfort, pagdating po sa Bible, yung po bang, yung mga taong nasa tabi natin, upang tumulong o damayan tayo sa panahon na meron tayong mga pangangailangan sa buhay. Ba, nalulungkot tayo, namatayan, nagkasakit. Yung pong lagi nating nasa tabi, sabi po, to give us aid. Para po tumulong po sa atin sa panahon ng matinding pangangailangan natin sa buhay. Di ba tayo may mga friend? Dito nga po sa church, marami pong friend. Di ba? Marami tayong friend. Lahat tayo friend natin. Pero meron po tayo talagang close friend. Amen po. Ang close friend natin, bukod kay Jesus, siyempre ang ating best friend, walang iba kundi si Jesus. Magkakaproblema po tayo kapag best friend natin tao. Dapat po ang best friend natin si Jesus. Kasi ang friend, kaibigan natin na tao, maaaring i-betray ka niyan eh. Totoo po yan. Marami tayong nakikita, i-betray ka niyan. Yung panahon na kailangan na niya yung ang kanyang sarili, iprotektahan niya, i-betray ka na rin yan. Pero ang best friend po ng bawat isa ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Di tayo i-betray,
Tutulungan tayo, laging nasa tabi natin para tayo tulungan in times of need. Pero hindi ho masama. Magkaroon tayo ng friend inside the church. Mga Kristiyano, yung bang napagsasabihan mo, nakakapag-unload ka. Di po ba? Hindi sa dumadaing ka nagre-reklamo. Masarap po yung may friend na kapag may problema ka nasasabihan mo, naman, sister, medyo napagod ako. Oo nga, ganito. Hindi mo sabihin nagre-rebelde, kundi na-unload mo yung iyong damdamin. Gumagaan ng loob mo kasi may alam mong tao na nakikinig sa'yo at handang tumulong sa panahon na ikaw ay down sa buhay. Amen? Yung panahon na nanghihina, mga kapatid, hindi po tayo laging malakas. Wala pong superman at superwoman dito. Ang kalakasan na nakukuha po natin, kaya tayo narito pa sa kabila ng mga pagsubok, dahil lang po yan sa lakas na bigay ng Diyos. Pero kung wala ang Diyos, wala na po tayo lahat dito. And we must be very thankful for His Word. Amen. His presence na lagi po niyang ipinararanas sa buhay ng bawat isa sa atin. At doon po sa mga tao, congratulations po. Kung meron kayong mga kaibigan, tingnan ho natin yung mga friends natin, lingunin natin sa kanan, sa kaliwa, sa likod, sa harap. Family natin. Na kapag ka meron kang kailangan tulong, parang, ano nga yun, 117? Lagi po diyang nariyan para tumulong. Amen po. Magtumawag ka lang, andyan na yan, tutulungan ka na. Mapalad po tayo kung meron tayong asawa, mga anak, kaibigan sa church, na hindi ka ibebetray, amen po. Na pag tinawagan mo, alam mo, harapan at talikuran, pinoprotektahan ka at tutulungan. Amen po. Hindi po yung mga kaibigan na down ka na, bebetray ka pa, tatapakan ka pa, sisipain ka pa. Hindi ho ganun eh. Amen po. Alam mo nang down na yung tao eh. We need to comfort each other. Katungkulan ho natin yan. Na i-comfort ang mga taong nawawala. Mga kapatid, tingnan ho natin sa church, sino po ba ang wala ngayong umaga? Tingnan ho natin yung upuan. Kasi tayo naman ho, parang may nabili ng upuan eh. Di ba linggo-linggo dito na ako? Nagtao kay Sister Pia, di ba dito ka? Joke lang. Ba't napunta ka dyan? Kasi dati dito siya eh. Nabago na po. Sorry po pasensya na, pinatatawa ko lang po ang bawat isa. Kasi, di ba, ako nga po eh, gumagawa ako ng sarili kong silyak, matigas ang ulo ko eh, kasi komportable kung nasa hulihan eh. Ang isa pang dahilan, wiwi ako ng wiwi, nakakahiya kung nasa unhan ako, makakadistract ako. Kaya minsan po, dapat naintindihan natin yung mga taong ganun. Kasi minsan baka mayroong kailangan i-dress sa kanya. Amen po. So tayo po may kanya-kanyang upuan. Pero ang tanong, tingnan ho natin, sino ngayong umaga ang wala sa katabi mo? Tingnan ho natin. Ano kaya ang dahilan bakit siya wala dito? Kung alam nyo ang kanyang number, i-call. Kung alam natin ang kanyang messenger, ka-chat natin siya, i-chat. Kapatid, bakit wala ka? 2 linggo na kitang hindi nakikita. Kumusta ka ba? Sana ho, tayo ay maging comfort sa ating pong mga kapatid sa Panginoon. Hindi lang po life group leader. Amen. Huwag nating asahan lagi ang life group leader kasi baka yung life group leader may problema din eh. Kailangan din niya ang tulong. So tayo na po na nakakakilala sa ating mga kapatid sa Panginoon at katabi natin. Pag pinaalala sa atin ng Panginoon, go. Follow up na po natin. At kung kaya natin, puntahan natin sa bahay. Amen po. O kapatid, kasi napansin ko, wala ka nung linggo, ay nahanap kita. Di ba? May mga homo rin dito, life group leader eh. At wala ka. Puntahan ho natin at kumustahin. Baka may sakit. Baka may naging problema. Baka may kabigatan. Baka yung time na pwede siyang magsabi sa'yo, kasi sister, ganito, ganyan. May sakit, di ba? May problema sa pamilya. Kaya tayo ang gagamitin ng Panginoon para mag-comfort sa bawat isa po sa atin. Kailangan po, ang buhay po ng bawat isa, katungkulan po natin na hanapin ang mga kapatid po natin na wala sa umagang ito. Amen. So, ito po yung mga taong tumutulong sa atin, nasa tabi lang natin para magbigay ng tulong. Hindi lang po spiritually, emotionally, physically, and financially. Financially, kung kaya mo lang tumulong, di po ba? Pinag-pray mo. Sister, wala akong pambiling gamot. Magkano ba yung pera mo? Bigyan mo ng kaya mo. Amen po. Hindi lang po hanggang salita at pray. We need to help. May action. Kaya po dito, in the Bible, tingnan po natin, sa banal na kasulatan po. Ayan, tingnan po natin sa banal na kasulatan po. In the Bible, sa Old and New Testament, ayan, the basic concept for comfort is encouragement. Is encouragement. Sabi po dito, the basic concept for comfort is encouragement. Hindi po bang ibig sabihin ng encouragement,
pagpapalakas ng loob. Pinalalakas natin ng loob ng isang tao. Amen po ba? Binibigyan siya natin ng tapang ng loob, lakas ng loob para gawin ang isang bagay, lalo na po kung kalooban ng Panginoon. So the basic concept at pangunahing konsepto pagdating po sa banal na kasulatan, ang comfort or kaaliwan is encouragement. Pinalalakas ho natin ang loob ng isang tao. Hinihimok ho natin silang magpatuloy sa ating pong Panginoon. Yung pong encouragement, whether by words, amen po, salita, or, sabi po dito, the presence of another, katulad na binanggit ko kanina, to help in times of need. Alam niyo ho ba, di ba pag tayo po ay pumupunta sa isang tao, ako minsan lagi akong napapagalitan ng mga kasi minsan hindi po ako yung tao na kapag ka po sasabihin ka agad yung positive. Iniisip ko kaagad, yung magiging kahinatnan nito, ay minsan, ang kahinatnan minsan, ang iniisip mo, ay pangit. So sabi ko, Lord, gusto kong i-develop sa puso ko, yung bang words of encouragement ay masabi ko sa isang tao with boldness. No po, with boldness. Whether by words, alam niyo bang ang salita po ng tao ay makapangyarihan? Mga kapatid, naniniwala ho ba tayo? Proverbs 18:21, buhay at kamatayan ay nasa dila ng tao. Kung ano yung lagi mong sinasabi, mangyayari sa buhay natin. Subukan niyo ho Brother Willie. Kasi pasensya na po, Brother Willie. Brother Willie, halimbawa harap ka sa salamin, kasi kayo po yung close ko. Kabiruan, humarap ka sa salamin at sabihin mo araw-araw, alam mo, hindi ako tumatanda. Magandang lalaki pa rin ako. Magandang babae pa rin ako. Magmamanifest po yun. Totoo po yan. Talaga ang ganda ko. Kahit na yung sinasabi ng salamin, hindi naman totoo. Sabihin nun natin sa sarili, i-confess po natin. Meron ng kapatiran dating kilala, bago-bagong Kristiyano. Yung salamin nila nasa tabit ng bintana. Tabi ng bintana nakikita. Nagkataka daw yung kapatiran na yun. Bakit ba siyang ngiti ng ngiti sa salamin? Ang ginawa niya, dumit-diet siya doon sa kasi mga anong araw may mga second floor. Dumikit-dikit daw siya. Ang sabi ho ba nung tao, Boyet, napakaganda mong lalaki. Hindi naman. Boyet, ang ganda mong lalaki. Kino-confess niya yun lagi. Feeling niya. Kino-confess di ba? Kaya ang sabi, pinapatawa ko lang po, totoo po yun. Proverbs 18:21, buhay at kamatayan ay nasa dila ng tao. At makikinabang ang nagsasabi po ng positibo kapag ginagamit natin ang ating mga dila. Tandaan po natin, pag meron ho kayong inaasam sa Diyos at alam nating pangako ng Panginoon, sasambitin ho natin lagi yun. Nung si Josla po ay kukuha na siya ng board exam, nagsulat po ako sa may pinto namin. Sabi ko, this October, CPA ng anak ko. Dami, This October, makakapasa siya, CPA ng anak ko. Nagkaroon ng katotohanan. Kasi utang lang ho yung pinang board exam niya. Totoo yun Kaya sabi gano'n, kung ano yung sinasabi mo, lumalabas po iyan sa ating mga labi. Mangyayari mo, life and death is in your mouth. Kaya kung tayo po'y mag-aalo at pupunta sa isang kapatiran, bit-bit natin. At lagi nating sinasabi, ang word of encouragement na nanggagaling sa word of God. Tandaan po natin, lalakas po yung taong yun. Amen po ba? Lalakas. Kapatid, ito yung verse ko sa'yo. Amen. Amen. Amen po ba? Kaya po, napakahalaga po ng tinatawag na comfort in times of troubles in life. Di ba, minsan may mga tao po na may sakit ka na nga, dadala. Alam mo ba, sister, sa totoo lang, meron akong nabalitaan nagkaroon ng ganyan, namatay. Di ba, anong dala-dala mo ng takot? Naku po, baka kayo mamatay na rin. Di ba totoo? Pero pag sinabi mo, kapatid, alam mo, marami ko nakita, gumaling dyan. Pinagaling sila. Mag-pray ka lang at lagi mong itaas sa Lord yung kamay mo na magaling ka na, ikaw ay gagaling. Amen po. Yung salita po nating sinasabi, may kapangyarihan po yun. Pwede siyang mag-encourage, pwede rin magpalupaypay sa tao at di na magpatuloy sa ating pong Panginoon. Ako pa may kilala, ang init-init niya sa Panginoon nung araw. Ginagamit ng Panginoon sa paghayag ng salita ng Diyos. Alam niyo, may namintas po sa kanya. Di na po siya nagpatuloy sa Panginoon. Di siya nagpatuloy. Pinintasan yung mga, siyempre po, bago-bago,
ano naman ang aasahan mo, di po ba, nadidevelop naman yun. Napintasan nyo din na po siya nagpatuloy sa Panginoon. Dapat sana, ginagamit ng Panginoon mightily and effectively. Amen? Kaya po sa buhay natin, magkaroon po tayo ng words of encouragement. I-comfort po natin ang isa't isa. Hindi lang po yung mga taong malapit sa atin, yung mga taong alam mo natin dapat i-comfort. District 3 ako, ang palalakasin ko lang yung district ko. Hindi po. Pag nakikita po natin kailangang abutin yung tao, palakasin na po natin, itap na po natin sa balikat. Amen po. Palakasan po natin ang isa't isa sa kalakasang bigay ng Diyos sa bawat isa po sa atin. And then, sabi po dito, action. Yung presence po ng isang tao ay napakahalaga sa panahon po na siya po ay nalulungkot. Di ba kaya may mga tao pong nagpapakamatay? Kasi feeling nila lonely sila, lonely. Diba may kanta si Victor Hood, I am lonely. Alam mo yan, Brother Willie, I am lonely, Mr. Lonely. Di ba may kantang ganon? Naalala ho natin yung mga kasing edad ko dito, Mr. Lonely. Sige, Kayole, alam yan, di ba? Si Victor Hood, yung mga kanta niya, yung mga ganon, lonely, I Mr. Lonely. Diba ganon siya, si Victor Hood. Ay, naku, nakakatawa. Gusto ko lang tumawa ngayong umaga kasi nakakapagod talaga. Sabi po dito, yung action natin napakahalaga. Pagkilos upang tumulong o dumamay sa isang tao sa panahon ng kanyang pangangailangan at kaguluhan sa buhay. Yung presensya mo sa isang pamilya. Naalala ko, nag-share kami ni Ate Juliet, di ba, kagabi. Yung presence mo, napakahalaga yun sa anak mo. At yung anak naman, napakahalaga sa presence ng magulang. Tanong, nakumusta na ba natin yung mga anak natin? Nakumusta na ho ba yung mga nanay natin? Baka mamaya nalulungkot na dahil di pa nyo binibigyan ng bonus. Amen po. Baka wala nang sinaing, wala nang pansaing, kumustahin nyo naman. Amen po. So, ito po yung mga tao na handang tumulong sa panahon ng pangangailangan, kaguluhan, dapat ipag-pray, dapat ipinalangin. Hindi lang po basta words of comfort, may action. Ang presensya po natin ay napakahalaga sa panahon ng pangangailangan. Alam niyo bang may mga tao, hindi naman ho kailangan ng pera, mapera yan, meron nga eh. Alam niyo ba hinahanap nila dalaw? Dalawin man lang sana nila ako, ipag-pray naman sana nila ako. Minsan po kasi, pag ang life group leader nagkakasakit at pastor, hindi naman pong member na dumadalaw eh. Kayo ba, pag ang life group leader nabalitaan niya may sakit, dinadalaw niyo ba? Uy, ba't di po kayo naka-attend, sister? Na-miss po namin kayo. Dinadalaw nyo ba? Inaalong nyo rin ho ba ang kanilang mga kalagayan sa buhay? Mga kapatid, katungkulan ho natin yung pag-miyembro kayo ng isang life group. Baka wala yung life group leader nyo nung araw na yun. Kumustahin nyo, baka walang pamasahe. Amen po! Sana ho'y tamaan ho tayo lahat. Hindi ho ba? Baka kumustahin po natin. Kumustahan po natin. Hindi ko sinasabi dahil ako yung life group leader. Ang mga hinahawa kong life group leader, generous po sila. Amen po? Generous po sila. Hindi ako pumapanaog ng kanilang bahay nang wala akong merienda. Totoo po yan. Totoo po yan. Baka po yung life group leader niyo may sakit din. Yung pastor, bakit isang araw, Sunday wala siya? Pwede naman natin kumusta yung pastor, ba't po kayo wala nung Sunday? Baka may dinaramdam, o baka kaya ay ganito. Hinahanap din po ng isa't isa yung kumustahan. Hindi lang po members ang palalakasin. Palakasin po natin yung mga umahawak ng life group po sa atin. Baka may problema, tao rin yan eh. Baka may problema, baka akala natin laging malakas yan. Amen po ba? Pustahin po natin. Kailangan din po nila ang kalakasang mula sa Panginoon. At tingnan natin yung mga susunod na slide. God's Word and His presence gives comfort in times of need. Dito po makikita natin God's Word and His presence gives comforts in times of need. Yung pong mga salita po ng Diyos at presensya niya ay sapat na para po aliwin at palakasin ang bawat isa sa atin sa panahong meron po tayong mga problema sa buhay. Naalala ko lang po kahapon, dalawa po, doon po sa Leaders of Leaders Conference. Honestly po, kung yun po ay, aminado naman ako, like kung sinasabi, kung yun lang ay outing, at kung yun lang ay pagsasaya, di ba ako sasama eh. Masakit po ang tuhod ko eh. Ayoko nga ng lakad eh. Masakit po tuhod ko. Ito dinadaing ko. Ayokong outing lang yon. Gusto ko pang mamahingat matulog sa bahay. Hindi yung dahil sa KJ ako. Masakit po ang tuhod ko, minaramdaman ako. Kaya lang, dahil yung conference, dahil may word of God na alam kong mapapalakas ako, iniwan kong bahay ko. Iniwan ko yung responsibilidad ko sapagkat gusto kong makinig ng mensahe ng Panginoon. Because I know the word of God. Yun lang makapagpapalakas sa atin.
conference yun eh. Word of God, meeting yun. At ang nagsalita po ay si Pastor Reverend Adi Asi ng pastor po ng Batangas, Sul Batangas. Ang kanya pong topic kahapon ay yung pong excellent service. Nung Friday, excellent service. Para tayo makapagbibigay ng excelenteng paglilingkod sa ating pong Panginoon. Ang ganda ho ng mensahe, na-equip ang bawat leaders. Leaders of leaders kasi yun eh. Mga top na leadership po ang naroon. Pati po ang ating pastor, ang ganda ho ng message, yung seize every opportunities. I-grab natin ang bawat oportunidad na dumarating sa atin, lalo na po sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi baka yung pong opportunities, hindi na po bumalik yun. Kapag kumakatok na ho ang opportunities, maging sensitive ho tayo. Kasi baka ho yung anghel na may dalang pagpapala, dahil di tayo naging sensitive, umalis ulit at matagal na ho bago tayo balikan. Inassign kang opening prayer, hindi po ako handa eh. Nakalimutan ka na, hindi ka na nakapag-pray, nagka-opening prayer, hindi ka nagkaroon ng opportunities na ma-develop at magamit ng Panginoon. Pag ganun po, stepping stone yun para po tayo magamit ng Panginoon at maging isang manggagawa rin po ng Diyos. I-grab po natin yun. Napakaganda po ng mensahe ng ating dalawang pastor, Pastor Adi Asi at si Pastor Michael, about excellent service. Maghalaga po ng bawat sa puso sa atin ay naglilingkod sa ating pong Panginoon. Amen po? Ang mga opportunities na ibinibigay po sa atin ng Diyos ay ating i-grab. Ngayon pong oras na ito, pag-aaralan po natin some comforting words of Jesus. Ayan. Alam niyo po, may mga tao po na na-encounter si Jesus na yung mga salita na binitiwan niya, sapat na yung para lumakas ang tao na kanya pong kinausap. Si Jesus po, lahat po ng tao, alam mo natin na kanya pong nakadaupang palad. Mga tao po na naging malapit sa kanya. Nahipo po ang buhay at nabago ang buhay. Aray ko. Nabago ang buhay. Amen po. Di ba tayo? Nahipo ng Diyos ang buhay natin. At lahat po tayo, nabago at binabago ng Diyos ang ating mga buhay. Amen? Hinipo po tayo, naramdaman natin yung hipo ng Diyos sa ating pong mga buhay. Alam niyo po, kahit siguro ang tao, ikulong mo, bugbugin mo, hindi ho mababago yan. Unless na ang Diyos talaga ang magbago sa kanyang puso at buhay. Hindi po kayang baguhin ng tao ang kanyang kapwa-tao. Ang magulang, hindi niya kayang baguhin ang kanyang anak. Patayin mo man sa palo yan, hindi ho mangyayaring mabago ang puso niyan. Malibang magkaroon din po siya ng malalim na kaugnayan at relasyon sa Panginoon, ang magbabago sa kanya ay ang Diyos at ang salita ng Panginoon. Palakpakan po natin ng Diyos. Sa asawa, sa anak, Word of God po talaga. Kaya dalhin po natin ang mga anak natin, pamilya natin, palapit sa Diyos. Dito po ay may mga instances po, maigsi lang po ito, mga some comforting words of Jesus sa mga taong ito na talagang na-comfort, na palakas, na aliw ng mga sinabi mismo ng Panginoon. Alam niyo po yung mga salita po ng Diyos kapag kinakausap niya yung tao. Anointed po kasi ang sinasabi ng Panginoon. Kaya po yung mga tao hinahabol siya, hindi lang dahil sa himala. Talagang hinahabol ang Panginoon because of the anointing of His Word. Yung anointing na dumadaloy sa kanyang salita, kaya sabi yun ng mga tao, bakit po ganong guro? Hindi kayo katulad ng mga Pariseo at Iskriba. Pag nagsalita po kayo, meron pong kapangyarihan. Amen? Kasi ang sinasabi niya mismo ay ang salita ng Diyos. So tingnan ho natin. Itong mga istoryang ito at mga taong ito, kilalang kilala na po natin sila. Muli nating baliktanawan ang mga words of comfort na ibinigay ng Panginoon sa kanila. Doon po sa aklat ng Marcos 5:21 hanggang 34, you know the story. Jesus healed the woman with the issue of bleeding. Ang babae pong ito, ayon sa istorya, ay 12 years na inaagasan. Alam mo ba ako, nagkaroon din po niya bleeding for how many years? Si Hinto, lalakas, nasalinan ako ng 4 na dabag na dugo eh. Totoo po yan, kapartner ko, ka-classmate ko si Sister Norvie. Ayan, ka-classmate ko po yung ganun po talaga. Pampers na sinusuot ko, ganun pa din. So naranasan ko rin, alam niyo bang ang babaeng inaagasan malansa? Malansa kahit anong ligo mo, malansa. Kasi amoy ko rin ang sarili ko eh, kahit lagyan mo ng pabango, malansa. Kasi meron kang issue eh, may problema ka eh. Amen po, hindi humabango yung dugo. Malansa. Naraamoy ko din po sarili ko. Kahit maligo ka, pagka tapos na yung nandun pa din. Kasi nagbiblid ka eh. Ang babae pong ito, lupaypay, payat. Di ba yung mga babae yung kulang sa dugo, ano yan, maputla.
nanghihina. Wala kang pulang dugo di manghihina ka. Kasi yung red blood corpuscles, kailangan po yan ng tao kasi nagdadala ng oxygen sa bawat bahagi ng katawan. Pag kumpleto ang iyong blood count, yung red blood count po natin, masigla ang tao. Masigla. Pero yung mga kulang sa dugo, sa pulang dugo, lupay pa yan, nahihilo, laging nanghihina. Ang babae pong ito, imagine po natin 12 years. Masakit na masakit ng katawan, dinudugo, walang pag-asa sa buhay. Ang pag-asa na lang niya ay naghahanap siya ng tao na maaaring tumulong sa kanya, tao na maaawat, mahahabag sa kanya, pero wala siyang makita. Sabi po sa pag-aaral, ang babae pong ito ay 12 years na inaagasan ng dugo, pero may kaya siya, may balat ika nga, may kaya. Kaya lang, naubos ang kanyang pera sa pagpapagamot. Imagine niyo po, ang tao pala kahit anong yaman mo, pwedeng ubusin pag ikaw ay nagkasakit. Pati yung natatago mo sa bangko, iba nga nabebenta ang bahay, lupa, alahas, dahil lang po sa pagkakasakit. Ang babae ito, ganun din po 12 taong kang nagkasakit di ka naman nakakapaghanap buhay. Lahat ng kabuhayan niya, naubos. May sakit ka na nga, hindi ka pa gumagaling, naubos ang pera. Siguro, di ba tayo kapag nagpapagamot, iniisip natin, lagi nating ipinagpe-pray, Panginoon, di baling maubos ang pera ko, gumaling lang ako. Amen po. Yun ang ating panalangin. Iba ho ang nangyari, naubos ang pera, di pa gumaling. Di pa gumaling, ganun pa din. Naubos, gastos ng gastos, punta sa doktor. Hindi gumaling, pero isang magandang balita ang narinig niya. Sa sabi-sabi ng tao, may Jesus na nagpapagaling. Yan ginawa niya. Hinang-hina siya. Crowd Ang sumusunod doon sa Panginoon, multitudes. Hindi po 100, 200. Multitudes. Libo-libo. Libo-libo. Maraming tao. Ang nagsisiksikan, nagtutulakan, nagkabaliyahan. Ang babae pong ito halos gumapang sa hirap. Kasi sa isip niya, ano po ang nasa isip niya? Mahipo ko lang ang laylayan ng damit ng Panginoong Jesus. Ako ay gagaling. That's her faith. Mahipo ko lang, di na kailangang ipag-pray ako. Di na kailangang patungan pa ako ng kamay. Di na kailangang hipuin ako ng Panginoon. Basta ako ang hihipo sa Kanya. At naniniwala akong mahipo ko lang ang laylayan lang laylayan ng damit ng aming Panginoong Jesus. Ako ay gagaling. So ang ginawa niya, nagkaroon siya ngayon at desperate na siya. Di ba ang tao pag may sakit, desperate? Nakikita niyo po sa ibang nakita ko sa FB, mga iba, lahat gagawin, gumaling lang. Nung kang ang ihi ng kalabaw, panligo, kung ito'y makagagaling gagawin. Nung kang maglublob sa putek at pahiran ng muka, gumaling lang. Di ba? Desperado po ang taong may sakit, lahat gagawin para gumaling siya. Ang babaeng ito, nabalitaan niya, dadaan ang Panginoon. Ang problema, hinang-hina siya. Paano gagawin ko? Gusto kong mahipo ang Panginoon. Nagtutulakan hindi mahulugang karayom. Napakaraming tao na lumalapit sa Panginoon. Tutulakan sila. Tutulakan, di ba? Yung naalala si Bartimeo, sinasaway pa ng mga tao. Ang lakas-lakas ng boses mo, tumigil ka nga. Ang lakas-lakas ng boses mo. Sinasaway pa ng maraming tao. Ang babae pong ito, marahil, ang naging hadlang sa kanya, yung kanyang panlulupaypay, panghihina ng katawan. Siguro ang babae ito, gumapang. Kaya naniniwala, gumapang siya. Tiningnan niya kung saan yung pwedeng daanan, kahit natatapakan, nasasalya, naitutulak. Ginawa niya ho ang kanyang makakaya para ho yung kanyang faith ay magkaroon ng katugunan. Gumawa siya, nagsikap siya. Hanggang dumating yung time yung kanyang inaasahan ay nagkaroon ng katuparan. Amen! Nahipo nga niya ang laylayan ng Panginoon. Once nung pumahipo niya ang laylayan ng Panginoon, on that time, tumigil ho ang kanyang bleeding. Naramdaman niya huminto. At naramdaman niya yung kakaibang lakas ng katawan. Naramdaman niya, malakas na ako. Gusto nga niya magsisigaw magaling na ako, malakas na ako. Kaya lang natakot siya, baka magalit ang Panginoon. Bakit? Hinipo niya ang Panginoong Jesus, walang permiso. Baka siya kagalitan, o maring bawiin yung kagalingan. Kaya nanahimik na lang siya. At tinanong ng Panginoon, sino sa inyo ang humipo sa akin? Naramdaman ko, may lumabas na kapangyarihan sa akin. Naramdaman ko, merong lumabas na kapangyarihan sa akin. Sabi ng mga alagad, Guro, ang dami yung umihipo sa inyo. Malalaman ho ba natin kung sino yung taong umihipo sa inyo? Yung babae ho, di niya makontain. Inamin niya. Sabi niya, ako po.
ang humipo sa laylayan ng inyong damit. Tanong, nagalit ba ang Panginoon? Nagalit po ba? Bakit mo pinakialaman ako? Bakit mo ako hinipo? Hindi po. Ang sabi po sa Mark 5:34, tingnan ho natin. And he said to her, "Daughter, your faith has made you well. Go in peace and be healed of your disease." Sabi po sa Tagalog, sinabi sa kanya ni Jesus, "Anak, pinagaling ka na sa iyong pananalig sa akin. Umuwi ka na, ipanatag mo ang iyong kalooban, lubusan ka ng magaling sa iyong karamdaman." Amen. Palakpakan po natin ng Lord. Anak, umuwi ka na, ipanatag mo ang iyong kalooban, pinagaling ka na dahil sa iyong pananalig sa akin. Kaya wala akong imposible sa taong may pananalig. Tandaan mo natin yan. Nothing is impossible with God. Amen? Di ba? Lagi natin pinagpe-pray si Ma'am Jen. Kaya si Ma'am Jen. Lagi natin ipinagpe-pray, di ba? Lord, hindi na siya operahan, mag-create ka ng bagong kidney. Tandaan po natin, walang imposible sa Diyos. God is a miracle working God. Amen! Palakpakan po natin ng Diyos. Nakakatuwa po yung sinabi ng Panginoon sa babaeng ito, pumayapa ka na, umuwi ka na. Pinagaling ka dahil sa iyong pananalig sa akin. Ang galing ho ng Panginoon talaga. Pag lumapit ka ng may pananalig, bibigay ng Diyos ano man ang kahilingan natin sa Kanya. Kaya, mga kapatid, kung kayo po'y nalulungkot dahil wala kayong masyadong handa, okay lang ho yun. Amen po! Amen po! Ang mahalaga si Jesus. Talaga namang si Jesus ang dahilan bakit may Pasko Si Jesus ay sapat na upang maging masaya ang ating Pasko. Secondary lang po yung material na bagay. Amen po? Amen po. Kaya po sabi dito, yun po yung babae na yun, because of comforting words of Jesus, na-encourage siya, pinagaling siya ng ating pong Panginoon. Amen. Another po, Jesus raised the son of widow of Nain. Ito po ay sa Luke 7:11-17. Alam niyo po, ang istoryang ito ay napakaganda dahil pinakita po ng Panginoon dito na siya ay Diyos na bumubuhay ng patay. Totoong Diyos siya. Di ba sa Bible, natatandaan ho natin, 3 instances na bumuhay ng patay ang Panginoon. Yung anak na dalaga ni Jairo, natatandaan ho natin yon. Almost dalagita, 12 years old. At ito nga po, yung kaisa-isang anak na lalaki ng babaeng balo. At yung third ay yung kaibigang matalik ni Jesus na si Lazarus, binuhay niya 4 na araw ng patay. Tama po ba? 4 na araw ng patay. At dito po, yung pangalawang binuhay ng ating Panginoon na inirecord po ni Luke ay sa Luke 7:11-17. Actually po, ang Panginoon po ay nakasalubong lang yung libing Nakasalubong lang po yung lalaking ililibing, yung anak ng babaeng balo. Alam niyo po ba, naawa ho ang Panginoon. Kaya ang Diyos po ay very compassionate Naawa ho siya doon sa babaeng balo, kaisa-isa niyang anak na lalaki, tapos namatay. Ramdam mo ng Panginoon yung pighati na nasa buhay ng babaeng ito, nasa puso niya. Alam niyo ho ba, ang pinakamasakit po na mangyayari sa buhay ng tao ay, syempre po, bagmat sabi ni Pastor Adi Asi, hindi naman ho talaga trahedya ang kamatayan. Pero na lang, kung namatay ka sa aksident o karumal-dumal na kamatayan, pero ang kamatayan po ay, sabi nga po, sa isang tunay na Kristiyano, blessing po yun Ito ay, sinasawag nating, sabihin na po natin na ito ay promotion. Pag tunay na Kristiyano yung namatay na, promoted ka na, napunta ka na ng langit, amen po ba? Pero sa atin po, na mauulila, malungkot ho. Amen po. Hindi na maiaalis na malungkot talaga. Doon sa John 11:35, nung mamatay po si Lazaro, umiyak ang Panginoon. Lumuha siya, naramdaman niya yung lungkot. At sabi niya, ganito pala ang tao. Kapag namatayan at nawalan ng kaibigan, nalulungkot. Umiiyak, naramdaman po ng Panginoon. Tandaan natin, kaya nagkatawang tao ang Panginoon para maramdaman niya kung paano maging tao. Upang sa kanyang pagiging tao, tayo po hindi mahirapang lumapit sa kanya sa panahon ng ating kapighatian. Dahil naranasan niya kung paano maging tao. Tao pala umiiyak. Ang tao pala pag nawala ng mahal sa buhay, nagdadalamhati. Ramdam mo ng Panginoon, yung pong lungkot ng babaeng balo, mahagulgol, umiiyak. Nawalan siya ng kaisa-isang anak. Sabi po sa Luke 7:13, when the Lord saw her, He had compassion in her and said to her, do not weep. Do not weep.
Sa NIV version, do not cry. Huwag kang umiyak. Huwag kang umagulgol. Alam niyo po ba, hindi po nung Panginoong Hesus yung ataol, o kung saan man nakalagay yung lalaking anak ng babaeng balo, tumayo! Kayo ho ba, pag nakipaglibing, tumayo yung patay, anong unan yung gagawin? I-show ba kayo? Baka nagtakbuhan ho lahat eh. Nabuhay eh. Bilang tumayo yung patay, nung araw to, kinakwento ng lola ko, meron daw ganon. Talaga daw nabuhay, 3 araw ng patay, pinaglalamayan na nabuhay. Kasi nung araw din naman daw iniimbalsa mo ang patay. Na po. Kaya siguro nabuhay. At nung po, nakita po natin ang babae, yung lalaking ito, tumayo! At talagang on the spot at tumayo, nabuhay, nagsalita, baka humingi pa nga ako ng pagkain eh. At kinumusta pa yung mga nakipaglibing, hi, kumusta kayo? Di ba, nabuhay eh. Pinakita ho ng Panginoon na siya po ay comforter, kaya niyang bumuhay ng patay. Kaya naunawaan ho niya at naiintindihan ang damdamin ng isang tao. Kapag tayo nalulungkot, tago tayong mag-alala, ang Diyos, nakikita niya yung ating mga kalagayan sa buhay. Honestly po sa umagang ito, sino po ba nalulungkot sa atin? Meron bang nalulungkot? Meron ho bang parang may kurot ako sa puso ngayong umagang ito? Okay, mag-alala. Ang Diyos po ay God of comfort. Kaya po tayong alawin ng Panginoon. Amen po. Yung mga salita pong ating narinig, kaya po tayong palakasin ng ating pong Panginoon. Ang lalaki pong ito, hindi lang naalo yung nanay eh. Hindi lang naalo, hindi lang na-comfort. Nakakita siya ng kakaibang himala. Ibinalik sa kanya yung anak na patay. Amen po. Nabuhay ang kanyang kaisa-isang anak na lalaki. Tuwan-tuwa ho siguro siya. Kinatagpo ng Panginoon yung kanyang lungkot na buhay ang kanyang kaisa-isang anak. Amen po ba? Another po, some comforting words of Jesus. Jesus comforts His disciples. Alam niyo po, kung meron man hong gustong laging palakasin ang Panginoon, walang iba kundi yung malapit sa Kanya, Kanyang mga alagad. Gusto niya laging masaya ang Kanyang mga alagad, gusto niya empowered, gusto niya ay malayo sa kabagabagan, malayo sa pag-aalala, kasi inner circle niya yun eh. Mahal na mahal ho ng Panginoon ang Kanyang mga alagad. Meron po siyang 12 alagad, bagamat ng isa'y Judas. Di ba? Sa mga friends, hindi ho lapat marahil, hindi lahat tapat sa inyo. Baka may naligaw na Judas. Tingnan ho nating maigi. Sabi nga po sa mga kaibigan, merong hindi ho lahat ay tapat eh. Baka may mag-betray. Na po, iingat din po, ipag-pray ho natin ang ating mga kaibigan. Sabi dito, isa ho sa laging kino-comfort ng Panginoon ay ang kanyang mga alagad. Kasi mahal na mahal po niya ang kanyang mga alagad. Doon po niya nasasabi ang kanyang heart, di ba? Kapag merong espesyal na sasabihin ng Panginoon, mga kapahayagan, may ibibilin, hindi po niya sinasabi sa lahat ng kanyang mga alagad. Tatawagin niya ng bukod ang 12 alagad, doon yung sinasabing heart niya. Niya sinasabi ang kanyang mga nasa puso, ang kanyang kalooban, ang kanyang plano, ang kanyang damdamin, ang gusto ng Ama na mangyari sa kanya. Ino-open niya yung kanyang puso sa kanyang mga alagad. No po? At gusto ng Panginoon laging i-aliwin, palakasin yung kanyang mga alagad sa panahon ng kadalamhatian. Dito po ay pinalakas po ng Panginoon ang kanyang mga alagad. Jesus promised eternal home in heaven. Ang Panginoon po, lagi, di ba 3 beses po niya sinasabi kay Pedro, binanggit niyan 3 beses yung nalalapit niyang paghihirap, yung kanyang kamatayan, pero yung muli niyang pagkabuhay, sinasabi rin niya. Lagi niya sinasabi ito, pinapaalala na isang araw ako'y mamamatay eh. Pagkaraan ng 3 araw ako'y muling mabubuhay. Sabi niya ganon. At ako'y aakyat sa langit. Dito po sa isa pong kalakasan at kaaliwang natanggap ng Panginoon, yung promise ng Lord na eternal home in heaven. Alam niyo bang ito rin ho, yung pangako ng Panginoon sa bawat isa po sa atin? Na merong naghihintay pong tahanan sa atin. Hindi po silida, mansyon. Nala ko po yung kinuwento ni Pastor Adi Asi, meron siyang isang extension coordinator, namatay, pero muling nabuhay, nakita na nga langit eh. Naalala ho niya, kaya lang siya binalik, naalala niya yung mga life group, yung mga members niya sa life group. May life group nga pala ako ngayon. No, kailangan niyang equip, palakasin pa ang mga life group, ang kanyang mga miyembrong ito. Kaya alam niyo, nakita na niya langit, binalik siya ng Panginoon dahil may mission pa siya. Amen po. Nabuhay po. At binuhay ng ating Panginoon. Alam niyo ho ba, totoo pong may langit eh. May langit. Sabihin niyo nga po sa katabi niyo, kapatid, may langit eh. Ano po ang sabi? Amen? Totoo po may langit eh. Doon tayo tumingin at
Laguso natin ang ating paningin sa pangako ng Diyos sa langit. At yun po yung magbibigay din po ng comfort at kaaliwan sa bawat isa po sa atin sa panahon tayo nanghihina. Talagang walang comfort sa mundo. Dahil pong yan ay panandalian lamang. Superficial, ika nga. Masaya ka kasi marami tayong pera, may kotse, may sasakyan. Pero hindi po talaga dito ang tunay na kaligayahan ng isang tao at Kristiyano, lalo na po tayo. Ang kaganapan po ng ating kaligayahan ay yung pangako ng Diyos na meron po tayong permanenteng tirahan sa piling ng Diyos. Piling ng Diyos. Tayo nga po, di ba ngayong Christmas, gusto natin makasama yung mga mahal natin sa buhay. Si Sir Gina, gusto niya makasama na niya husband niya, na i-deny 3 times, ayaw payagan ng amo. Siyempre, gusto natin pag Pasko magkakasama tayo. Tandaan po natin, sino po rito'y nagagalak sa kanyang puso na isang araw makakasama na niya ang Diyos na nagligtas sa buhay ng bawat isa sa atin. Yung Diyos na hindi natin nakikita eh. Pinaniniwalaan lang natin ang kanyang salita. Amen po, hindi natin nakikita eh. Pero pinaniniwalaan natin yung mga ginawa niya at mga salita niya. Naniniwala tayong isang araw, paroroon din po tayo sa lugar na yon. Amen po. Kasama ng mga kamag-anak natin, mga Kristiyanong naging tapat sa Panginoon, naging overcomer. At sila po'y naroon inaaliw ng Panginoon ng walang hanggan at walang katapusan. Inaaliw sila ng Panginoon doon, walang katapusan. Walang hanggan. Diba sabi sa Revelation 21:4, walang luha. Pag nakita ng Diyos, pumapatak ang luha mo, no more tears, papahirin ng Diyos ang mata natin doon sa langit. Kaya dito sa lupa, umiyak na ho kayo ng umiyak. Sa langit, bawal ng umiyak. Na hindi na po iyakan yun. Lugar na yun ng kaligayahan. Wala na pong kalungkutan. Wala nang sakit. Wala nang sakit ng loob, wala nang ganito. Perfect place po yon sa piling ng Panginoon. At doon makakaranas tayo ng tunay na kapanatagan, tunay na kaligayahan, tunay na satisfaction at hinahanap natin sa buhay ay matatagpuan po natin sa Diyos na lumikha po sa atin. Amen? Sabi po sa John 14:1-4. John 14:1-4. Sabi po ng Panginoon, let not your heart be troubled. Tandaan po natin, ito'y pangako ng Diyos sa atin at sa kanyang mga alagad. Mismong ang Panginoon na nagsabi nito, kaya ito'y words of comfort eh. Kung kayo po ay may NIV na Bible or any Bible, meron pong mapansin kayo, naka-print red. Di ba? Sino pa may Bible dito? Pag ang Panginoon nagsalita, naka-printed red. Ayan. Ibig sabihin, nagsalita niya si Jesus. Special po yun kasi lumabas sa bibig niya. So ang sabi po dito sa John 14:1-4, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansion. Panginoon po, sabi ng Panginoon, sa bahay ng aking Ama maraming mansyon. May kaharian po ang Diyos, amen? Totoo po yun, nung araw po ako bago maging Kristiyano, totoo kaya may kaharian ng Diyos? Pero nung pinag-aralan ko po ang Bible, meron po talaga. Kaharian na ang nagahari ay ang Panginoong Jesus. Mansion. Many mansion. Di man tayo masyadong nakatira sa isang magandang bahay, wala po ni si kalingkingan. Kahit yung pinuntahan mo, nakapunta ka ng 5-star hotel, pinakamagandang hotel sa buong mundo, wala po sa kalingkingan ang mansion natin sa langit. Napakaganda po. Dahil ang gumawa ay ang Panginoon. Diba? Sabi po dito, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have not told you. I would have told you. I go to prepare. Tingnan niyo po. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come back again. I will come back again and receive you to myself, that where I am, there you may be also. And where I go, you know, and the way you know. Ang Panginoong Hesus po ngayon, kaya hindi pa siya bumabalik, sa po ang kanyang ginagawa. Abalang-abala ang Panginoon sa paghahanda ng tirahan nyo at tirahan ko. A mansion. Yung pong namatay na extension coordinator, nakita niya mansion. Pinakita sa kanya ng Diyos, etong tirahan mo sa langit. Napakagandang mansyon. Sabi ko nga dito sa mundo, napaka mahal ng ginto, karats, di ba?
Isang carats lang, napakamahal. Magkano na po Sister Millie isang carats ngayon? Oh, 4,000. 4,000 isang gramo. Dati po, nung araw, 2,500 lang. Isang gramo, 4,000. Pero sa langit, kung dito'y kinakarat ang ginto, sa langit, ikinakalat lang yan. Tusi-tusi rin lang natin yan sa langit. Dami sa langit. Ang bahay nga po natin, may mga part yan na ginto. May mga part yan na diamante. Amen po. Dahil ang gumawa po, ang architect, ay ang ating Panginoon. At pag nakapaganda na po ang Panginoon, babalik siya at isasama tayo sa lugar na kanyang tinitiran upang makasama tayo magpakailan pa man. Amen? At ang sabi ng Panginoon, the way you know. Alam niyo na ang daan. Amen po. Sino po ang daan? John 14:6. Si Jesus ang daan. Katotohanan at ang buhay. Walang makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan niya. We need to believe in our hearts. Lumalim ang ating kaugnayan sa Panginoon. Amen? Lumalim araw-araw dapat. Hindi po yung immature. Dapat po ang Kristiyano, araw-araw nagiging mature na siya sa Panginoon. Diba? Ang sagwahon nung 20 taong ka na, para kang baby, laki-laki ng tsupon mo, kadedi pa. Amen po. Inaalalayan ka ba? Dapat naman tayo ngayon ang nagpapalakas. Nagbibigay ng kaaliwan sa iba. Dahil tayo po ay matured Christian. Tingnan nga ho natin yung katabi natin. Siya ba ay matured Christian na? Lumalalim kaya siya sa pananampalataya sa Panginoon? Di na kaya siya matitisurin? Amen po! Yan. Kaya ang Kristiyano, dapat na ma-mature tayo. Tandaan po natin, malapit na pong bumalik ang Panginoon sa rapture of the church. Baka pag may bagahe tayo, hindi ho tayo makasama kasi may pabigat. Sino natin yan? Ang lahat ng nagpapabigat sa atin. Amen. Another po, na promise ng Lord, some comforting words of Jesus. Malapit na po tayong matapos. He promised joy in the hearts of true believers. God promised joy in the hearts of true believers. Nangako po ang Diyos ng kagalakan sa puso ng bawat isa po sa atin. Alam niyo po, wala pong hinahangad ng Diyos kundi maging masaya po tayo. Amen? Yung po bang dahil Kristiyano tayo, tumanggap tayo sa Panginoon, gusto niya, bawat araw, masaya tayong kapiling siya. Amen po ba? Na-enjoy mo yung presence ng Lord every day. Na-enjoy natin yung pagpapala ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. Alam niyo po ba, ang tunay na pagpapala, ma-appreciate lang natin kapag tunay na marunong tayo magpasalamat. Yung bang heart of gratitude. Di ba? Yung sinasabi lagi ng Sister Melissa at mga Dawn Watcher, every gising is a blessing. Totoo po yan. Pagmulat ng mata mo, thank you Lord, buhay pa ako. Amen! Amen po ba? Yes Lord, buhay pa ako. Alam niyo ba, may katulad ng isang kapatiran natin dati, umatin sa JL Church, Brother June, asawa ni Sister M. Natulog lang yun. Ayun sa kwento ni Sister Lani, nakikinig ako Natulog lang. Hindi na nagising. Ang bata, 50? At the age of 50? Sister, 50? 54? 54. Ang bata namatay. Natulog lang yun Natulog lang. Dinala pa sa ospital, di na po umabot. Kaya po, mga kapatid, ang buhay ng tao hindi natin alam. Gusto ng Diyos lagi, ipaligayahin natin ang buhay natin araw-araw. Amen. Huwag natin tingnan yung problema. Let's enjoy the presence of God. Enjoy natin yung pagsama ng Diyos araw-araw. Maging masaya tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. Kung anong misteryo yan, maging masaya tayo. Be happy. Gusto ng Diyos tayo po'y maging masaya. Sapagkat yung kagalakan, gusto ng Panginoon, nasa puso po nating lahat. Gusto ng Diyos maging masaya tayo. Pwede bang pakisabi sa katabi, gusto ng Diyos maging masaya ka. Sige po, sa kanan, sa kaliwa, gusto ng Diyos maging masaya ka. Kaya pwede bang ngumiti ka? Ngiti po tayo. Amen po. Ang pagngiti ay signs ng mga taong may kagalakan sa puso. At mga Kristiyanong tunay na nakakilala sa Panginoon. Amen? Kaya po sabi na, He promised joy in the hearts of true believers. Basahin po natin ang John 16:22. Sabi po ng John 16:22, therefore, you now have sorrow, but I will see you again. And your heart will rejoice. And your joy, no one will take from you. Sabi po dito sa ating pong binabasa, John 16:22, gayon din naman,
Gayon din naman, nalulumbay kayo ngayon, ngunit muli akong makikipagkita sa inyo at mag-uumapaw sa puso ninyo ang di maaagaw, mag-uumapaw sa puso ninyo ang kagalakang hindi maaagaw ng ninuman. Hindi maaagaw ninuman. Maglalagay po ang Diyos ng kagalakan sa ating mga puso na kahit si Satanas ay hindi ho kayang kuhanin. Sapagkat ilalagay po yung kagalakan na yon sa kaibuturan at kalaliman ng ating mga puso. Ang joy po, hindi po ito base dun sa nakikita natin at nararanasan natin. Di ba tayo, pag may pagpapala, masaya. Pero ang kagalakan pong inilagay ng Diyos sa puso ng isang Kristiyano, may pagpapala at wala. Dahil naglagay ang Diyos ng kagalakan, masaya pa rin tayo. May pera at wala, masarap ang kinakain at hindi, masaya pa rin tayo. Amen po. Palakpakan po natin ang Panginoon. Enjoy ho natin yung blessing ng Lord every day. Tanong ko po sa inyo, pag uwi nyo, anong ulam nyo? Yan nga problema, Sister Josie. Ano mang blessing at dat na natin sa bahay? Magpasalamat ho tayo sa Panginoon. Amen? Let's the joy, unspeakable joy, hayaan nating mag-flow sa ating pong mga puso. Pag may joy ka, kahit tuyo yan, ang tingin mo, fried chicken na rin. Naalala ko si Dolphy nung araw eh. Gusto nilang makatipid eh. Nagluto sila ng fried chicken. Nanonood kasi ako naman ganyan, pagka ako gusto kong malibang, nanonood ko yung pelikula ni Dolphy, Panchito, Babalu, yung mga paborito ko, kahit matandang-matanda na, matagal na. Pag gusto kong tumawa sila, pinapanood ko, para matuwa ako. Naglagay ho sila ng kaya ako napanood nyo, anong pelikula yun eh, anong title eh. Parang makatipid tayo, gawin natin. Nag-fried chicken ho sila. Sinabit nila sa malapit doon sa kanilang lamesa. Ay naamoy nila. Sarap. Sabay subo ng kanin. Sarap. Hindi na uubos yung fried chicken. Puro singhot. Yung sabihin, yung mga ganun kumbaga hindi naman aalaw ng Lord sa atin, pero dapat maging masaya po tayo. Ano mang kalagayan ng buhay meron tayo. Amen? Yung si Jesus ay nasa puso natin, niligtas tayo, sapat na upang tayo maging masaya. Amen po. Doon sa John 16:1-2, binanggit po ng Panginoong Jesus, yun pong kapighati ang daranasin ng kanyang mga alagad. Inaaliw niya. Pinaalala ng Panginoong Jesus, yung kapighati ang daranasin ng kanyang mga alagad. Ang sabi po ng Panginoong Jesus doon sa John 1 at doon sa 2, sabi niya, yun ay kang mga tao napapatay sa inyo. Tinutukan niya kanyang mga alagad. Aakalain nilang sila'y naglilingkod sa Diyos. So yung mga tao na gagamitin ng kaaway para po pahirapan at patayin ng mga alagad, i-persecute, sila'y pahirapan, ang akala nila naglilingkod sila sa Diyos, sabi ng Panginoon. Kaya po ang mga alagad, pine-prepare na po ng Panginoon, noon pa man, yung heart nila doon sa mga pagsubok na kanilang haharapin. Tandaan po natin, ang buhay Kristiyano, masayang tunay dahil kasama natin ang Panginoon. Pero hindi po tayo exempted sa mga problema na mayroon ng mundo. Tandaan po natin yan. Hindi tayo exempted. Kung sila nagkakasakit din tayo. Kung sila kinukulang sa pera, kinukulang din tayo. Kung tayo po ay namumroblema sa ibang bagay, namumroblema din tayo. Kung may trouble sila sa family, may trouble din tayo sa family. Pero ang pinakamasarap sa lahat, may Diyos na nilalapitan po tayo. Amen! Panahon ng kabigatan, Lord, manalangin ka lang. Ang Diyos ay tumutugon, nagpapala sa buhay ng bawat isa po sa atin. Kaya dito po yung makikita natin sa John 16, 6-22. Ang binabanggit ho dito ng Panginoon, di ba ang sabi niya, hindi naman kayo nalulumbay kayo ngayon. Ngunit, muli akong makikipagkita sa inyo at mag-uumapaw sa puso ninyo ang kagalakang hindi maagaw ninuman. Dito po yung binabanggit ng Panginoon yung nalalapit niyang kamatayan. Ngunit yung kamatayan na yun na hindi mananatiling kamatayan. Sabi ng Panginoon, huwag kayong malungkot. Pagkat pagkaraan ng 3 araw, muli akong mabubuhay. Aakyat sa langit. Amen po? Bumaba, namatay, umakyat ulit. At isang araw, eto ang pangako ng Panginoon. Hindi magtatagal, babalik ako. Amen po ba? Babalik ako. At yung kagalakan na yun, kapag nagkitang muli tayo, ay mag-uumapaw sa puso ng bawat isa po sa atin. At ang kagalakan yun, hindi po kayang kuhanin ng sino man. Kaya sa pagbabalik ng Panginoon, nakita natin siya, kung makasama ho tayo sa rapture of the church, kanyang pagbabalik,
Pag nakita na ho natin ng Panginoon, binago na yung ating katawan. Kung abutan ho tayo ng rapture of the church. At yung mga namatay naman, sabi ng 1 Thessalonians 4:16-17, di ba napag-aralan natin yan? Sa mga itinuro ni Pastor, kung kayo po ay dumadalo ng discipleship training, yung mga namatay na nananalig kay Kristo, yung mga kapatid natin, yung mga tao po na mahal natin sa buhay, tatay, nanay, kapatid, nananalig kay Kristo at namatay, sila yung unang bubuhayin. No, bubuhayin sila, magkakaroon sila ng bagong katawan at sila po ang sasalubong sa Panginoon. At tayo namang buhay sa kisap mata, ganyan lang po. Bigla tayong babaguhin ng Panginoon, bibigyan tayo ng glorified body at isasama tayo ng Panginoon sa lugar na punong-puno ng kagalakan at kaligayahan. Amen? Promise yan ng Lord comforting words yan Kaya pag tayo may problema, tandaan natin, mas maganda ang kalalagyan natin pagdating ng panahon. Amen po ba? Hindi puro hirap, may wakas din yan. Hindi po puro bagyo, sisikat ang araw. At ang pangako ng Panginoon ay tutuparin niya sa bawat isa po sa atin. And the last one, sabi po dito, some comforting words of Jesus, He promised peace in the midst of troubled world. Nangako po ang Panginoon ng kapayapaan sa kalagitnaan ng mundo na punong-puno ng kaguluhan. Pamilya minsan magulo din, di po ba? Ang ministry minsan may konti lang, pero inaayos ng Diyos. Lalo na po ang ating bansa, napakagulo, ang mundo po natin, napakagulo, troubled, daming sakit, iba't ibang karamdaman. Yan po yung nagbibigay sa atin ng kaguluhan, pag-aalala. Pero alam niyo po ba, nangako ang Panginoon Nangako. Sa kalagitnaan ng troubles at kaguluhan at problema, nangako po ang Panginoon ng kapayapaan. Di ho ba? Ang sarap nun? Magulong-magulo ang mundo pero may kapayapaan tayo sa puso. No, naalala ko po lagi yung kinukwento pagdating po sa kapayapaan Meron pong isang parang contest. No? Tapos po, ang kanilang team, paano mo ilalarawan ng kapayapaan. Hindi ko po makakalimutan ito basta sa peace. Paano mo ilalarawan ng kapayapaan? So ito po'y painting, magdo-drawing ka. Paano mo ilalarawan sa drawing, sa painting, ang ibig sabihin ng kapayapaan? Kaya pala yung mga nakikita nating mga painting, hindi pala basta drawing yun, may ibig sabihin ho pala yun. Kala ko ba't ganun? Ano ba ibig sabihin nito? Yung pala may ibig sabihin yun. Yung mga drawing nila, ano ibig sabihin nito? Minsan naguguluhan tayo pero may ibig sabihin pala yung drawing nila. Ang mga painter, nagkakaintindihan yan No? Alam niyo po, maraming nag-drawing, ganito, pinakita. Ang nanalo po, alam niyo po ba? Yung isang ibon, napakalakas ng hangin, napakalakas ng bagyo. Yung ibon na yon, nasa likod ng malaking-malaking bato at payapang natutulog. May bagyo, ang lakas ng ulan, bumabaha, pero yung ibon, panatag na natutulog sa likod ng malaking bato. At ang bato po na ating kanlungan ay walang iba kundi ang Panginoon. Sabi po ng Psalm 46 verse 1-2, yung pong aking personal devotion, doon po sa Tagaytay, in 2 days po. Sabi po sa Psalm 46, 1-2, the Lord is our shield. Siya yung ating comfort, siya yung ating kanlungan. No po, siya yung ating saklolo sa matinding kapighatian at kalungkutan. Amen po? So kapag po ang Diyos ang naglagay ng peace sa ating mga puso, ano man ang mangyari sa mundong ito, makakapamuhay po tayo ng panatag at may kapayapaan sa buhay. Yung bang kahit may problema, nakakatulog ka ng mahimbing. Sino po dito yung kahit may problema, nakakatulog na mahimbing? Ang ganang kumain, parang may betchin ng dila. Sino ba rito parang may betchin ng dila? Sabi ni Sister Rosalie, naku Sister Josie, yung anak ko na yan, parang may betchin ng dila. Walang hindi masarap dyan, basta pagkain. Ay, basta pagkain niya, ikaw, walang tinatanggihan niya. Tinan mo ng katawan. Bakit ba katawan kay Brother Fernan? Laki ng katawan ng batang yun, kasi walang inuurungan yun. Kumain na sa kanila, kakain pa dun sa kabila. Lahat kinainan. Kasi walang maghanang kumain, mga Kristiyano, kundi ho bawal sa atin, ang sarap kumain. Kaya lang siyempre, yung mga conscious, yung figure conscious, ay nilang tumaba, patikim-tikim lang. Amen po. Pero, ang Diyos po, ang magbibigay sa atin ng kapayapaan sa ating mga puso.
maganang kumain, mahimbing matulog, nakangiti lagi, parang walang problema, laging parang may pera, ang laki-laki ng bag na dala, pero kung tingnan mo, ang dala pala, 20 pesos. Naalala ko na isa kapatiran natin Sister Josie, kala nila inuutangan nila ako, kala nila marami kong pera, kasi ang ganda ng bag ko, dumadaan ako, ang ganda-ganda ko, pero ang laman ng pera ko, 20 pesos, pamasahe, papunta ng church, nagpe-pray nga ako, sino makakasabay ko pag-uwi? Totoo po yan, maganda lang magdala Kristiyano. Pero ang totoo, di mo ba, Diyos lang ang ating dinadalang ina. Yung ang gaganda, parang pag lumabas dito, parang senadora. Naalala ko si Sister Lilet, lagi ako inaasar nun Sabi sa akin, Sister Josie, ang ganda mo ngayon. Mamaya sakay ka sa, nagpapalit ako ng damit sa taas dati Mamaya para ka nang magbabalot. Kasi nakabike ka kay Coca ko, Sister Lilet, sobra kang malait ng tao. Balang araw ako, bibili ko ng kotse. Tawa ng tawa. Hindi ka, binibiro lang kita, ikaw naman. Kasi, ang ganda ko pagpasok ng church, maghubad ako. Pagpasok ko sa church, sa bisikleta akong papalit ako ng damit sa taas. Naku, para kang senadora, Sister Josie. Pagbaba ko, paglabas ko, nagpalit ako. Ngayon, para ka nang magbabalot. Minsan nga, buti kong magbabalot kala sa akin, magweweteng. Ano ba yan? Diba? Kasi yung nagwe-wetting sa amin, nakabike din Hoy, ano ba tumama? Alam, magwe-wetting ako, pero ang Diyos napakabuti. Amen! Mabuti ang Diyos sa bawat isa po sa atin. Kaya po, ang Diyos po ay nangako na sa kabila po ng mga troubles in life, meron po tayong tinatawag na kapayapaan sa puso. John 16:33, ano po ang sabi ng Panginoon? These things. Sinan niyo po, ang Panginoon po nagsasabi kaya words of comfort. This thing I have spoken to you, that in me you may have peace. In the world you will have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. Sabi po ng Panginoon sa mundong ito, tiniyak ng Panginoon siyang nagsabi, tiniyak niya. Sabi niya sa mga alagad, sa mundong ito, tiyak meron kayong kapighatian. Ngunit, sabi niya, sa mundong ito'y meron kayong kapighatian. Ngunit, magkaroon ko yon ng kapayapaan na pagtagumpayan ko ang sanlibutan. But be of good cheer. I have overcome the world. Ang Diyos po ay napaka-overcomer. Siya po ang Diyos na nagbibigay po sa atin ng kapayapaan sa ating mga puso. Alam niyo po, dami na ho natin pinagdaan ng problema. Kayo po ang matatayuin dito at share ninyo ang buhay ninyo. Siguro isang araw hindi matatapos. Dahil sa dami ng ginawa ng Panginoon. Pero naranasan ho natin ang lahat ng comfort, kapayapaan sa kalagitnaan po ng mga pagsubok sapagkat ang Diyos ang nabigay po sa atin ng kapayapaan. Amen po. So tingnan po natin ang conclusion ngayong umaga and we will end. We learn that comfort comes from God and His Word. Ang comfort po at kaaliwan, katulad ng ating pinag-aralan ngayong umaga, ay nanggagaling lang sa Diyos. Wala na pong ibang pwedeng mag-comfort sa atin, maliban sa Diyos. Alam niyo bang yung comfort ng asawa natin ay hindi mapapantayan ng comfort ng Diyos? Diba? May panahon na parang ayaw mo na rin kasama ang asawa mo. Gusto ko lumakad mag-isa, yung kasama yan, KJ na ngayon. Iwanan na kita, masaya naman ako, kahit di ka kasama, ako na lang. Pero alam nyo, higit hong napakasarap kasama ang Panginoon. Amen? Di tayo nag-iisa, kasama natin ang Diyos. Kaya po ang comfort, nakukuha natin sa Lord. Nakukuha natin sa Kanyang mga salita. Sabi po dito, evidence from the scriptures show that His Word gives comfort of healing to the sick. Nagbibigay po ng kagalingan sa mga may sakit, katulad po ng babaeng inaagasan ng dugo. No? He raised back to life the son of widow of Nain. Binalik niya, binuhay niyang muli ang kaisa-isang anak ng babaeng balo. Lagi niyang kino-comfort, pinalalakas ang kanyang mga alagad. Di ho ba? In times of sorrow, binibigyan niya ng tinatawag na comfort ang kanyang mga alagad sa kanilang puso. Binibigyan niya ng kapayapaan in the midst of troubles. So it is a fact, kung tunay na katotohanan, that God that we serve is the God of comfort. Diyos siya na nagbibigay ng kaaliwan sa bawat isa po sa atin. 2 verse na lang po bago tayo magtapos. Sabi po ng Isaiah 51:12a. Sabi po dito, I am He who comforts you. Sabi po, sa ibang salin po sa Tagalog, ay ang salin po dyan ay nagpapalakas. Pero sa
New King James Version, I am He who comforts you. Ang Diyos, sabi niya, ako, ang umaaliw at nagpapalakas sa buhay ng bawat isa po sa atin. Amen? Tandaan po natin ang Isaiah 51:12a. Pag po tayo nanghihina, nanlulupaypay, nalulungkot, sa Diyos, manalangin po tayo at siya magbibigay ng kaaliwan sa buhay ng bawat isa. And the last verse, 2 Thessalonians chapter 2:16-17. Now, may our Lord Jesus Christ Himself and our God and Father, who has loved us and gives us everlasting consolation and good hope by grace, comfort your hearts and establish you in every good word and work. Sa Tagalog, aliwin na kayo ng ating Panginoong Hesukristo at ng Diyos at Ama na umibig sa atin at sa Kanyang habag ay nagbigay sa atin ng walang pagbabagong lakas ng loob at matibay na pag-asa. Bigyan nawa kayo ng matatag na kalooban upang inyong maipahayag at maisagawa ang lahat ng mabuti. So makikita ho natin ang Diyos ang nagbibigay ng pagbabagong lakas ng loob at matibay ng pag-asa. Siya rin nagbibigay sa atin ng habag, ng kaaliwan, amen po, upang tayo tumatag at maipahayag at maipasagawa ang kanyang mga gawa at ang kanyang mabubuting gawain. Amen po ba? Kaya, kung tayo naghahanap ng comfort ngayong umagang ito, lumapit po tayo sa Panginoon. God is waiting. Naghihintay po ang Diyos para lumapit tayo at mapalakas ng ating Panginoon. Amen po ba? Pwede yung palakpakan po natin ng Lord sa umaga po ito. Praise the Lord. Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo pong lahat ay tumayo sa umagang ito. Gawin po nating panalangin ito ng ating mga puso. Basta po pag tayo po ay aawit, lagi pong ilagay natin, aawit ako sa Panginoon na nanggagaling sa puso. This is my prayer. Ito po, Panginoon, ang aking panalangin. Ito po ang aking hinihiling sa'yo. Gawin ho nating prayer about inaawit ho natin para hindi ho masayang. Gawin ho natin itong panalangin ng ating mga puso ngayong umagang ito. Hallelujah. Sige po, tayo po hahawit sa ating Panginoon. Sige po, tayo po ay lalapit sa Panginoon. Sing it prayerfully to the Lord this morning. Jesus, you alone. Jesus, you alone. Pwede yung bang itaas natin ang ating kamay sa Diyos na handang mag-comfort at magbigay ho ng kaaliwan sa panahon ng panghihina, sa panahon ng panlulupaypay. Siya po ang mabibigay sa atin ng kaaliwan sa umagang ito. Taso natin ang ating mga things will never be enough. It's your love. It is your good. Yes, Lord. It is your kindness and compassion that fills me up inside. It is your grace. Yes, Lord. Tender mercy. It is your presence in my life that's Urarabashika. Yes, Lord. Nothing in this world Nothing in this world can satisfy
voice be heard. Lahat po ng congregation, sabihin natin sa Panginoon. Sige po, parinig ho natin sa Panginoon ngayong umaga. Church, sing it to the Lord prayerfully this morning. Parinig ho natin sa Panginoon na siya ang source ng ating comfort, kalakasan. Sa Kanya nagmumulang, hinahanap nating tatag at lakas, pag-asa sa umaga pong ito. Ulitin po natin, congregation, church, sing it to the Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes. It is your grace, your tender mercy. It is your presence in my life. Pwede ho bang lahat tayo sabihin natin, it is your love? It is your love. Yes, Lord. It is your goodness. It is your kindness and compassion that fills me up inside. It is your grace, your tender mercy. It is your presence in my life. For the last time, it is your love. Yes, Lord. It is your love. It is your goodness. It is your kindness and compassion that fills me up inside. It is your grace, your tender mercy. It is your presence in my life that satisfied. Panginoon, narinig mo po ang panalangin ito na inawit po namin ngayong umaga. Panginoon, salamat sa pag-ibig mo. Salamat sa kaaliwan mo. Salamat sa biyaya mo na hindi natatapos sa buhay ng bawat isa. Salamat sa pagpapala mo. Ito po yung pinangahawakan namin, Panginoon. Yung presensya mo at mga salita mo na amin pong naririnig na nagiging daan ng aming kalakasan. Nagiging daan ng aming kaaliwan. Nagiging daan ng pag-asa namin sa buhay, sa magulong mundo na aming kinalalagyan. And we are so grateful, Lord, for your words and your presence, Panginoon. Nag-uumapaw ang aming kagalakan sa tuwing narinig namin ang iyong mga salita na nagpapalakas sa bawat isa po sa amin. Narinig namin, Panginoon, ang tinig mo. Ang presensya mo ay hinihipo kami sa tuwing kami lumalapit sa iyo. At ang presensya mo kailanman di kami iniiwan. Sinasamahan kami kahit sa pinakamadilim na bahagi ng aming mga buhay. Kaya salamat, Panginoon. Salamat. Walang Diyos na katulad mo. Kaya Lord, pinaalala mo sa amin na kami patuloy na humawak at magtiwala lamang sa iyo. Sapagkat ang joy, Panginoon, ang comfort ay sa iyo lamang manggagaling at ikaw lamang ang pinagmumulan nito. Kaya Panginoon, patuloy kaming lumapit, maglingkod sa iyo ng buong puso. Ano man ang mangyari sa mundong ito, may mga pagsubok mang dumarating, may kabaguran man, may panlulupaypay man, Panginoon, kami magpapatuloy sapagkat alam namin sa panahon na kailangan namin ng kalakasan at kaaliwan. Kami, Panginoon, ay iyong tutulungan. Lagi kang may tulong
na binibigay sa buhay ng bawat isa sa amin. Kaya ang dalangin namin, Panginoon, palakasin mo po ang buhay ng bawat isa. Maging bukas ang aming mga puso, ang aming makaisipan sa bawat salita mo po na aming marinig. Iyukit namin ito, itago namin ang malalim sa aming mga puso sapagkat ito ang magbibigay sa amin ng kaaliwan sa panahon ng kabagabagan ng buhay, sa panahon ng kaguluhan. Kaya Panginoon, tulungan mo kami na magbigay ng panahon sa iyong mga salita, magbigay ng panahon ng malalim na kaugnayan sa iyo. Pansaganon, Panginoon, ang comfort ay madali mong maibigay sa buhay ng bawat isa po sa amin. Salamat po sa umaga pong ito, sa pagtulong, sa biyaya, pagsama mo sa buhay ng bawat isa. And we pray, Lord, sa lahat ng may mga sakit at karamdaman, God, you are our healer. Panginoon, hipuin mo po ang katawan ng bawat isa po sa amin. Our physical body, O Diyos, dumaloy ang kagalingan sa buhay ng bawat isa mula ulo hanggang talampakan. Heal your people, Panginoon, in Jesus' name. Maging ang miyembro ng aming pamilya na kinakatawan po namin ngayong umaga, dumaloy ang kagalingan. Sino man po ang nagugulumihanan pagdating sa pinansyal, Panginoon, paalala mo ang Pilipos 4:19. Kaya mong ipagkaloob ang lahat ng pangangailangan ng iyong mga anak. Hindi ayon sa sweldo, hindi ayon sa tinatangkilik, kundi ayon sa kayamanan mo sa langit na hindi nag-uubos. Ang pagpapala, Panginoon, ay nanggagaling sa biyaya, sa throne of grace, dyan sa langit. Sino man po, Panginoon, ang may problema sa relasyon sa pamilya, hindi ka lang nag-aayos ng buhay, nag-aayos ka rin po ng relasyon sa bawat pamilya ng iyong mga anak. Ayusin mo po ang relasyon namin sa aming pamilya, sa aming mga kaibigan, at mahal sa buhay. And this morning, Lord, inaangkin namin ang mga words of comfort na nagmumula sa iyo. Ilagay mo ito ng malalim sa mga puso ng bawat isa. As we declare, Jesus is Lord over our lives. Jesus is Lord over our family. Jesus is Lord over JIL Church, Bulacan, Bulacan. Jesus is Lord over the Philippines. And Jesus is Lord over the world. Lord, this is our declaration in faith in the mighty name of our Lord Jesus Christ. And everybody says, Amen and Amen. To God be the glory po. Hallelujah. Amen. Isa pong malakas muli na palakpak sa ating pong Diyos na buhay. Sino po yung naka-receive ng comfort at pagmamahal?